umaga para tayong lahat po ay mapagpala. Sabi po sa wikang English, English version, offer yourselves to God, all the parts of yourselves to God as a weapon for righteousness. Ngayong umaga po, gusto ko pong ibahagi sa inyo mga young people, no, mga kabataan, na our topic for this morning is becoming a mighty weapon in the hands of God. Ano man ang pinagbibilangan nating religious affiliation, naniniwala kami na ang bawat kabataan ay kailangang maging sandata ng ating Panginoong Diyos. No? We need to be a weapon of God. Kasi, kung alam niyo lang po sa kalalagayan ngayon ng mga kabataan, listen to me, grabe ang ginagawa ng kaaway sa mga kabataan ngayon. Base po sa aming pag-aaral, ngayon po, kayong mga kabataan, kayo po yung mga Joseph generation, no? Na nakakaranas ng iba't ibang uri ng paghihirap ng away o ng kasalanan. Amen? Amen? Kasi ngayon, nakakalungkot isipin, maraming kabataan ngayon talamak sa iba't ibang uri ng bisyo. No? Inaalok ni Satanas, no, yung mga bisyo, paninigarilyo, pag-iinom, pagsusugal, addiction. No? Kaya ngayon, anong gagawin natin? Tayong mga kumikilala sa Panginoon at kinikilala natin ng Diyos. Kailangan natin maging sandata ng Diyos. Walang ibang gagamitin ng Diyos kayong mga kabataang may takot sa Diyos. Hindi naman pwedeng gamitin yung mga walang relasyon kay Kristo. Tayong may mga relasyon kay Kristo. Tama ba? Amen. Kailangan ang buhay ninyo mga kabataan, anuman saan man kayo mga churches naroon, kailangan maging sandata kayo ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po, offer yourselves to God. In James chapter 4 verse 7, surrender everything to the Lord. Kailangan nating isuko, ipasakop ang buhay natin sa Diyos. Huwag kay Satanas. Nagdalawa lang nga nagkakari sa mundo ito mga kabataan. Kaharian ng demonyo at kaharian ng ating Panginoon Diyos. Sana choice mo. I believe, naniniwala naman ako lahat tayo ang choice natin sa Diyos tayo. Tama ba? Amen. Say amen. Amen. Kailangan natin yun mga kabataan. Ang mga kabataan ng pag-asa ng bansang Pilipinas. Kaya nga ako, I always cry to the Lord na mga kabataan dito sa Tabuyo, mabago. Lalo-lalo na sa school. Alam niyo bang itong eskwelahan ito, lagi ito namin pinapanalangin everyday na magkaroon ng total transformation, deliverance, ang mga teachers, ang mga mag-aaral. Kasi majority ng mga kasama ko sa church namin, they are from Rosario, they are Rosarian. Mapalad kayo, maraming kumikilala sa school na to. Kaya kami nag-i-stand sa katotohanan kasi umiiyak lagi ako na ang mga kabataan, mawin talaga namin for Christ. Kasi dito pa lang sa Barangay Tapuyo, marami ng kabataan dito. Alam niyo ba, nagpunta ako sa jail, sa provincial capital, may mga taga-Tabuyo na nakakulong doon. 15 years old, 16 years old, 17 years old. Kaya sinishare ko sa inyo mga kabataan, matatalino kayo dahil kayo mga taga-Rosarian. Tingnan ba? Dapat yung talino ninyo Rosarians, pinapagamit ninyo sa Diyos. Huwag sa mundong ito. Amen. Even though kayo ay mga with honor, with highest honor, pero kahit kayo matalino, yung talino ninyo, lakipan ninyo ng kapangyarihan ng Diyos. Para mawin natin ang mga kaklase ninyo. Amen. Dalhin ninyo sa mga churches ninyo. Sa mga talo. Dapat wala nang magkaroon ng, hindi na dapat magkaroon ng record na bad record ng school na to, ng institution na to. Dahil pag tayong lahat ay naging weapon sa kamay ng Diyos, I believe, itong school na to will never be the same again. Tama ba? Amen. Sabi nga nila ni Madam Noy, pinapakilala lang naman natin ang Santo Rosario National High School. Eh di sa ako sa sumusuporta ang church namin sumusuporta.
May papakilala natin ang Santo Rosario National High School na may totoong pagkatakot sa Diyos. Tama? Diyan tapos ang mangyari. Ngayon, meron tayong 3 points na pag-aaralan. Number 1, paano nga ba maging weapon ng ating Diyos? Number 1, present our entire being to the Holy Spirit. Kailangan lagi po natin ino-offer yung ating buhay sa Diyos. Dapat nakasuko sa Diyos ang ating mga buhay para tayo ay patuloy na maging sandata ng ating Panginoong Diyos. Ang Santong Espiritu ang kasama natin, mga kabataan. Ang ating Panginoong Jesus nandun na sa ating Ama. Ngayon, may pangako si Jesus Christ, di ba, bago siya umakyat sa langit? Ano yun? Meron akong iiwanan sa inyo na mas higit. Diba? Yun ang Holy Spirit na kasama natin ngayong oras na to. Diba? Sabi ng Matthew 18 verse 20, for where 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. We are more than 2 or 3 right now. That's why the Holy Spirit is within us right now. Diba? Kaya kailangan lagi ninyong nire-recognize ang Holy Spirit sa mga buhay nyo, young people. No, even yung lahat tayo, lagi dapat natin nire-recognize ang banal na spirito para hindi tayo magkasala, makaiwas tayo sa kasalanan ng mundong ito. Tama? Para kasi ang mga estudyante dapat talagang you are very much faithful sa lahat ng ginagawa ninyo. No? Nag-aaral kayo ng mabuti, no? Hindi na mamamit. Hindi na mamamit po. Pagsuko ang buhay mo sa Diyos, sa Kanya ka magtitiwala ng buong puso. Diba sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Magkakatiwala mo. Kaya yung mga nangungupya mo lang sa mo, bawal na mo. Yeah. Yeah. Kasi kapag na-present na natin ang buhay natin sa Panginoon, magiging righteous na ating gagawin. Tama ba? Tama? Amen. Dapat laging may righteous na sa buhay natin. Hindi dapat yan nawawala, mga kabataan. Then, sabi nga ni Robert Murray, isang writer, author sa ng book, sabi nga, a holy man is a mighty weapon. No? A holy man is a mighty weapon. Hindi naman talaga pwede maging weapon ng Diyos yung mga taong hindi banal. Tayo lang kung mga may kabanalan sa buhay ang maaaring maging salita ng Diyos. No? Mahirap bang, tanungin ko kayo mga student, mahirap bang magpakabanal? Mahirap ba ikaw na? Hindi, di ba tama siya? Hindi talaga mahirap magpakabanal sa mundong ito. Gawin mo lang yung kalooban ng Diyos, araw-araw mong basahin ang salita ng Diyos, manalangin ka, gawin mo kung ano yung nararapat at tama, makakapamuhay ka sa may kabanalan. Hindi mahirap. Kaya nga sinasabi ng Romans 12:2 huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo ng landas.